guys, good evening. Hello everyone. We are live. Alright. We are live. Ayan, live na tayo. So share natin ito sa ating community. Alright. Hey guys, kumusta kayo? How are you guys? Kumusta ang ating community? Ayan, if you're watching right now, yan, pwede ko bang malaman kung saan ka nanonood ng ating live Q&A session dito sa ating community na ginagawa natin every single week para syempre matulungan, masuportahan yung ating mga community members. Yan, when it comes on sales, business, and marketing. Yeah, sige. I-notify lang natin ng ating group. Yan. Here we go. Okay. So yung iba hindi pa sila na-notify na live na tayo kasi ayan, usually biglaan din yung mga live natin. But ito, Friday, Saturday, ayan, kuminsan lang naman na yung Thursday. Sige, share ko lang to sa natin, sa isa pang group para maka-attend yung ibang mga community member natin. We are live. Okay. Yan. Let me share. Ayan, si Earl. Thank you so much, Earl, for watching. Ayan, yung iba, sino pa nandyan? Sige, babasahin natin. By the way, merong bagong updates. Ayan, dami na, 20 plus na tayo. By the way, merong bagong updates si Facebook group. Ayan, sa mga may community din at nagla-live. So, hindi na kayo pwedeng mag-live directly sa Facebook group kung gumagamit kayo ng mga third-party software or application. So, kaya naman, nag-live ako directly dun sa page or sa aking YouTube para yun ang isi-share natin dito sa community para ma-notify din yung mga ibang members natin na live na tayo ngayong ngayon. Ayun, na-share ko naman. We are live, everyone! Ito, last one na to. Ina-notify ko lang sila. Alright! Let's go! Ayan, sino na ba yung mga nandyan? Thank you so much. Ayan, nandyan na pala sila Earl, sila Zizar, Mike, Jen, Romaline. Yan. By the way, sa mga bagong pasok dito sa community natin, and this week lang sila naging part, okay, ng ating community. So, welcome. Okay? Welcome dito sa ating community ng mga business owner, community ng mga marketers, media buyer, di ba? Na gustong magpalago ng kanilang mga negosyo and gusto ring makatulong sa mga client na tinutulungan nila right now. Thank you so much for watching sa mga nandyan. Yeah, shout out natin si Mike from Tabaco Albay, Bicol. Yeah, thank you, brother. Romaline, yan, tagasan ka Romaline. Si Earl is taga dito lang yan eh. Kababayan lang yan. Dito kami sa Gen 3. Not sure kung sa Imus siya na part. Yeah, yan. Thank you, Coach J. Hello Coach J. Si Idol Nel. Ayan. Guys, ayun. So, kung hindi ko nasagot yung mga katanungan nyo sa email, sa chat, or sa mga recent live natin na ginagawa, so it's time na magtanong sa akin directly dahil ito yung chance para makapag-mastermind tayo na sa community natin and matulungan din natin yung bawat isa. And if you have anything questions in regard pagdating sa sales, business, and marketing, yun yung ang pinag-uusapan natin dito sa ating live Q&A session. So, hindi to training na typical na more on topic, more on mga presentation. So, hindi ito yon. So, focus tayo dito ngayon dun sa mga challenge nyo. Ano ba yung mga
current challenges na na-experience nyo and paano natin siya masusolusyonan. Magbibigay ako ng mga advice, tips, and strategy, but still, you need to test and implement yung mga makukuha nating mga tips. Diba? So, ganun naman. Yan, dami na pala. Cavite Coach, KSA, from Laguna. Yan, Jen, pa-shout out po, Boss Francis. Yeah, thank you so much for watching. Si Ana, good evening. Sige, so nabasa ko na yung may mga katanungan na tayo. So, yung iba kapag meron pang mga question, go ahead. Ayan. Isa-isahin natin yan mamaya. Ayan. So, I make sure na lahat ng mga katanungan nyo is masasagot natin ngayong gabi. So, gagawin ko yung lahat para masagot yan. Okay? Yan. Thank you so much. Hello, Jello, Rossi, Martin, thank you so much for watching sa ating live Q&A. Ayan, so approve lang natin yung mga ibang bagong pasok dito sa community natin. Ayan. So naalala nyo last week guys, yung ating, sino dito na nakakaalala ng training natin? I believe same day ko, nag-live ako nun, Friday, Thursday or Wednesday. So nag-live ako regarding sa, okay, sa bagong ads placement, which is yung makakapag-run ka ng ads papunta dun sa Facebook group. Sino dito yung nakapag-try na mag-run ng ads, engagement campaign, and then ang goal is join group? So meron ba nag-implement ng training natin last week? Gusto ko lang malaman para at least, 'di ba? Malaman natin kung naging effective ba sa kanila, naging maayos ba, magkano yung naging cost per join group, 'di ba? May potential ba kasi bago pa lang siya, 'di ba? So, syempre kapag bago pa lang yung mga campaign na 'yan, ite-test natin 'yon. Tinetest talaga 'yan. Anyone here? Yan, thank you so much na nakapag-run ng ads papunta dun sa join group. Okay, sa akin, I ran an ads and actually, hindi ko na siya tinuloy kasi nga, medyo mahal ang ad cost. Pero, it depends naman yun kung quality naman yung mga taong pumupunta dun sa group mo. Ang average cost ko per join sa group, paid ads to, is 30 plus. So, medyo mataas. Siguro, need ko to improve yung aking creative or siguro baka video much better na gamitin ko dun sa, sa creative para mas maganda. So, parang invitation sa group. Siguro yun yung mga next na gagawin ko. But yeah, yun. 30 plus is good pa rin naman yung kung quality people naman yung mga nagjo-join dun sa group mo. Okay pa rin naman. Yeah, hindi ko pa po na-try Coach J. Yan. Sige. Alright. Sige. Anyway, okay lang naman. Facebook ads strategies from learning from you to promote ang services ko, brother. Yan, sige. Proceed na tayo dun sa ating laging ginagawa dito. So, kung meron kayong questions, challenge ngayon, guys, hindi lang tong more on Facebook ads. Pwede kayong magtanong pagdating sa funnel, which is yun yung talagang expertise na ginagawa ko. Bukod sa paid ads na pagtuturo sa online, sa YouTube, talagang I started na aralin talaga yung funnel building. Okay, yung mga sales funnel, sales process, doon ako talaga naging passionate. And until now, yun yung talagang palagi kong ginagawa. Kasi ganito guys, hindi enough yung magaling ka lang sa paid ads. Kasi kung hindi mo madadala yung mga tamang tao papunta dun sa tamang sales process from your ads, tatapon lang yung yung mga leads na yon. Okay? Yung mga leads na yon masasayang. Yung traffic, okay? Yung mga taong pumupunta doon sa business mo, nakakakita ng negosyo mo, nasasayang nyo. Kapag hindi nyo rin inaral yung paano mag-build ng effective sales process. Okay? So, it's anyone here na gustong matutunan yung sales process. Ayan. Gusto ko lang malaman, anyone here na interested malaman paano ba nag-work ang sales process? Type sales process. Yan. Diyan sa chat, sa live chat, sales process. Yun lang. Para alam ko na maraming interested pagdating dun sa sales process.
Meron ba? I believe meron naman. Ayan. Meron yan for sure. Sige, check natin. Check natin. Ayan. Sales process, sales process, sales process, and merong interested, marami rin namang interested na matutunan. And ako naman, syempre, gusto ko talaga yung matutunan. Kasi, ano yun eh, ibang level of skills kapag natutunan mo yung pag, pag-implement, di ba? Pag-create ng maayos na sales process. Diba? Hindi magiging billion-dollar company yung mga big brands like Jollibee, McDonald's, and so on kung wala silang maayos na sales process. Diba? Mga traditional business, may mga kanya-kanya yung sales process. Okay? So, sa atin, ganun din. Kaya, hindi enough ang ads. Kumbaga, malaking bagay yung ads. Pero, syempre, lagi pa rin nating tingnan yung whole marketing natin pagdating sa negosyo. Yeah. Thank you so much. Sige, hindi ko napapatagalin, magsasagot muna tayo ng mga ilang katanungan and then check natin yung mga ibang mga katanungan din ng iba and iisa-isahin natin yan para syempre walang ma-miss. Alam ko importante yung time nyo na kaya nandito kayo sa live natin, gusto nyong makakuha ng advice, tips sa mga kasama natin dito. Yeah. Okay, so unahin natin to. Okay. Pero di ako makapag-proceed. Yeah, so I'm trying to create ads manager account using my FB page pero di ako makapag-proceed. So double check mo lang, dalawa lang naman yun. It's either yung page mo is restricted for advertising or yung ads manager mo is restricted. Ayan. So kung wala ka pa namang ginagawa before sa ads manager mo, pwede kang mag-reach out sa Facebook mismo. So check mo yung ano nila, yung help center and request review ka lang or chat mo sila. Or ano ka, mag-iiwan ka doon ng ticket kung hindi mo man makuha, kung hindi ka man ma-reach out, hindi mo sila ma-reach out via chat. Ticket support. Nagre-reply naman sila. Okay, good evening, Marie. Thank you so much. Thank you so much. Sige. Yes, sir. Thank you so much for inviting us, Coach. Ayan, Facebook Ads Strategies. Yes, okay. Sir, good evening. Sige, go guys. Kung meron kayong questions. Yan. Sir, nag-register ako ng 101 training sa ano mo. John, yeah. Tuloy siya kung ano siya. Message mo ko directly. I believe sa ano yan, sa consultation. Yan, video editor, violation po sa FB Meta Ads, if mag-post ng ad campaign tapos AI generation ang video creative ko. Sa ngayon wala pa namang mahigpit na terms and conditions na kailangan mo talagang i-disclose na AI yung lahat ng content mo sa paid ads mo. But magkakaroon yan. And I believe meron kanina kong na accept na terms and conditions, but tingin ko hindi pa naman yung fully na operate or go-operate yung ganong disclosure. But yun, soon talaga sa YouTube meron ng ganon. I-disclose mo talaga na itong mga clips na to, part ng video is made or auto-generated by AI. So to be safe din, syempre yung mga makakakita ng ads mo, mas maganda na i-disclose. Alright? Sige. Okay, nag-agree sa freelance. Jello, hindi ako galing sa freelancing. I tried before, parang side hustle. Pero hindi po ako freelancer. Ako isang online marketer. Yeah, okay lang po ba kahit walang sales funnel? Sa paid ads, yeah, optional lamang na mawala ka namang sales funnel. Pero check mo kung makakatulong yung sales funnel sa pagnenegosyo mo. Malaking bagay 'yon, 'di ba? Apply mo. Pero kung hindi naman kailangan, optional. Hindi naman siya required. Watching from Jeddah, sales process. Ang daming gustong matuto ng sales process. Magandang topic yan, Coach Jay, sales process sa real estate po. Sana. Ayan. Sige, mamaya may mga i-share ako sa inyo. So, unahin muna natin yung mga concern ng mga community members natin. Coach, ano po ang possible? Way to accept credit card payments. Pros and cons?
Siguro yung cons lang niya, kapag na-hack yung account mo, tuloy-tuloy kang i-charge dun sa credit card mo. Pero ang kagandahan naman ngayon sa mga credit card company, meron na siyang lock option sa mga mobile app nila. So kahit na ma-access yung account mo, ma-hack yan ng kung sino man, at nandun yung credit card mo, hindi ka ma-charge dun sa credit card kasi nga may lock options. Yung pros niya is may points. Tapos napapa-increase mo yung tinatawag na threshold dun sa ads mo. Bago ka i-charge ni Facebook ads, 'di ba? Kailangan mo munang ma-reach yung certain amount of threshold. Like sa akin, bago ako i-charge ni Facebook sa aking Facebook ads, ayan. So, kailangan ko munang ma-reach yung certain amount na spending. So, parang ganito 'yon, papakita ko sa inyo. Zoom natin ng konti. Ayan. Here. Okay. Ito 'yon. Share screen. Yan. Ito guys. So, meron siyang threshold na 50k. Peso po ito, hindi to US dollar. Kasi kung US dollar yan, 50,000 US dollar. Ano, 2.5, yeah? Mga ganun, more than. So, laki nun. So, 50,000. So, hindi ako upfront nagbabayad kay parang siya, naka-due. So, hindi to nagwo-work sa mga GCash, prepaid, ayan. So, alam ko debit or credit card, pwede yan. So, ma-activate mo yung payment threshold na to. So, eto, gradual to nag-i-increase. So, i-edit mo siya. So, hindi siya 50,000 kaagad. Yung mag-i-start ka dyan from 500, 1,000, 2,000, 3,000, parang tina-times 2 lang niya. So, every time na nag-spend ka ng 1,000, charge ka, so tataas ang threshold mo, magiging 1K, 1,500, 2,500, ganyan. Minsan depende. Pero pwede mo siyang manually enter yung desired amount mo. Ang maximum niya right now, kasi kahit ilagawin kong 60,000 to, talagang 50,000 lang yung maximum niya. Ayan. From 111 peso to 50,000 pesos. So, maganda dito, hindi ka kaagad na charge. So, ito yung, naka-due na ako. So, kailangan magbayad ng 31,000. Pero, ginagawa ko, minamaximize ko yon yung 50,000 bago ko bayaran. Okay? So, I'm using credit card and debit card naman. So, automatic na charge yun. So, yun yung advantage. Okay? Parang, meron ka pang budget or pang cash flow sa ibang mga bagay mo or operation. Pero yung advertising budget mo, hindi mo kaagad yung babayaran. Di ba? So, tingin ko, magandang yun. Lalo na sa mga negosyante talaga dito, no? Alam nila kung paano papaikutin yung fund nila. So, yun, highly recommended kung meron kayong credit card, gamitin nyo yun sa paid ads. Safe naman siya. Okay. So, next question is, ayun, kay Earl, yun, nasagot na natin. Shout out, Jonathan. Thank you so much for watching. Ayan. Okay. Ano po ang best strategy if tumataas yung cost per website link without editing campaign? Tumataas na yung cost, CPC na tinatawag, cost per click or cost per website link click. So, depende to kasi kung traffic yung campaign mo, ngayon, sobrang baba pa rin naman ng traffic ads, yung papunta lang sa website. Pero hindi yun guarantee na sales ang ibibigay sa'yo, hindi rin guarantee na leads ang ibibigay sa'yo. Ang mahal na ad cost, medyo mahal kapag naka-conversion ka. Ayan, parang times 5, times 3 sa regular na traffic campaign. Pero quality clicks, yung mga nagki-clicks dun sa conversion ads mo. And about dun sa questions mo, bakit tumataas? Syempre, hindi naman talaga habang buhay na ganyan yung setup mo sa Facebook. Ganito guys, pag setup nyo ng Facebook ads, nagle-learn. Diba? Tapos, kung ano yung desired nyo doon na cost per click, hindi mo yon makokontrol unless talagang nakabid ka. Pero hindi ko yung masasuggest. So, nagbabago-bago yung performance ng paid ads natin. Sabihin natin, ngayong linggo, sobrang effective, sobrang dami mong sales. Next week, bababa ang sales, magda-drop, tapos babalik na naman. So, expect mo na yon. Pero kung tingin mo parang
1 month talagang pababa ng pababa yung performance ng ads mo, tumataas ang cost per click, tumataas ang cost per conversion, or kung ano man yung tinatrack nyo na CPM, di ba? So, meron kayong kailangan gawin. Baka need nyo na mag-target ng different targeting. I-check nyo, tama ba yung mga tinatarget nyo? Or, baka naman meron ng ad fatigue. Yung ads nyo ba is parang hindi na siya clickable, hindi na siya nakakagrab ng attention dun sa newsfeed, or wala na talagang nagkiklik, walang pumapansin. So, kailangan nyo mag-create ng another creative para mapansin kayo dun sa paid ads. Kahit sa commercial, gano'n naman. Yung McDonald's, Jollibee, hindi naman isang commercial lang yung nilalabas nila sa TV. So, hindi ko alam. Pero I believe sa loob ng isang taon, marami silang mga commercial video, iba't ibang version na nilalabas dun sa TV commercial nila. So, sa atin, sa paid ads natin is ganun din. So, meron tayong iba't ibang version na ilo-launch dun sa ating paid ads. Para, 'di ba? Hindi nauuma yung mga taong nakakakita dun sa ads mo. Dapat iba-iba. Okay? Yun lang yung solusyon doon. I believe yun. Nakatulong ito, Marie. Nice, thank you po, boss. Madam Christina to. For billing po, Coach Jane, nalimutan ko na po how to create payment billing. Ana Marie, yung payment billing, maglalagay ka lang ng billing ads. Okay, yung payment method mo, tapos i-charge ka ngayon ni Facebook, depende sa nagagastos mo. Kung prepaid ka, kapag nagastos mo, maglalagay ka muna ng fund, then i-spend niya yung fund na meron ka doon sa ads billing mo. So, upfront payment kapag prepaid, GCash, Maya, and so on. Kapag debit card or credit card, kung magkano nagastos mo, i-charge ka niya gradually, nakadepende dun sa payment threshold na nakaset sa'yo. Yun lang yun. So, which is na-discuss ko na rin yung kanina, Ana Marie. So, hindi ko na ipapakita sa screen. So, si Grisel, Coach, paano mo dapat gagawin na paramihin na mabilis ang followers using Facebook ads? Ano bang gusto mo? Facebook page, followers, likes, or yung personal profile? Sa ads kasi, dalawa na. Dati, Facebook page lang ang pwedeng i-run ng ads. Ngayon, pwede mo nang i-boost yung personal profile mo. So, decide ka. Kapag page, yung gusto mo, basic lang. Okay? Ang gawin mo, hindi mo naman habol sales pa, mag-run ka ng ads, diba? Tapos, dun sa ads mo, ang gawin mo is page likes or engagement. Pero page likes kasi is automatic na yon, 'di ba? Na ang goal mo is talagang maraming mag-likes doon sa sa page mo. 'Di ba? So, ayun yung purpose nun. Pero pwede rin naman yung engagement na sa ads mo, engagement ads yan, so dual yung nangyayari. So, maraming nag-i-inquire dun sa post mo, sa ads mo, tapos ang gagawin mo ng moderator mo is i-invite mo yung mga nag-likes doon, invite to like your page. Nakita nyo dun guys, kapag meron kayong ads, dun sa yung mga nagla-likes doon, pwede nyo yung i-invite parang 100 invites per day. Imagine, yung 100 na yun sa page likes, babayaran nyo yan. Let's say, on average, 5 pesos per page like. So, nakakapag-save kayo ng 500 pesos per day basta regular lang yung ginagawa ng admin mo, ng mga moderator mo dun sa ads mo, invite them to like your page. Yun. So, manual siya, pero syempre, tiyagaan nyo na lang kasi free lang naman yun, di ba? So, kung ako, siguro engagement ang iraran ko na ads para yung mga mag-inquire doon, magla-like, kung ano man, tsaka ko na lang sila i-invite to like my page. So, free pa yon. So, sa ganung paraan, 'di ba, na papataas mo yung likes, followers ng page mo. Okay? So, isang paraan 'yon. Hopefully nakatulong 'yon, Giselle. Sino to? Hi coach, may separate training ba tayo sa auto-response? Yun, ayan, marami na nagtatanong sa akin yan. Siguro, mag-create ako ng video or I try na gawin siya live, yung training na yun. So, yung auto-response or chatbot na lang, okay? So, chatbot or messenger marketing. Cleo, yun yun. Sige, for sure, siguro by next week, yun yung topic natin. Pwede natin i-share dito sa community natin.
So, malaking bagay yan. And iba't ibang scenario yung pwede nyong paggamitan kapag gumagamit kayo ng messenger marketing. Also, syempre, ituturo ko rin sa inyo yung best practices para hindi kayo ma-restrict, ma-unpublish yung mga page nyo kapag gumagamit kayo ng messenger automation or bot. Pwede man tawagin FB Ads Media Buyer. Yeah. Strategies, pero combine naman. Yan yung mga nag-handle ng Facebook Ads. Yes. Ako ay consider as Facebook Ad Media Buyer dun sa business na hinahawakan ko, and also I consider as a Facebook Ads strategist din. So, parang parehas la rin naman. Coach, nag-start po ako ng study FB Ads, medyo nakakalitaw. Yeah, okay lang yan. So, matututo ka based dun sa actual implementation mo na. Yan, daming tanong. Sige, isa-isayin natin yan. Coach, may client po ba kayo na sa real estate? Yes, marami po. Pwede po pahingi ng tips sa sales process using paid ads. Typical na sales process, hindi ko siya matatawag na, pwede pa rin sales process, pero manual yung sales process. Diba, sa real estate, magra-run ka ng property mo, house and lot, condo, then pag may nag-inquire, yan, doon na papasok yung process mo. Paano mo sasagutin yung inquiry, paano mo sila i-schedule ng appointment, ng tripping, dun sa So, yun yung basic na sales process. So, yung iba namang nasa real estate is, iba yung sales process nila. Kumbaga, ginagawa nila is ni-nurture muna nila yung mga leads na yon bago nila yung kausapin. But still, sa real estate, sobrang effective kapag intentional din yung approach natin. Let's say, ka-chat mo sila, nakakausap mo sila. Ang hirap 100% automate ng industry ng real estate. Mahirap yon kasi high ticket, malaki yung property na binebenta mo. So, okay, I really suggest to semi-automate yung mga yung mga lead generation or yung presentation na part. Pero yung pagkausap sa client, pag-close ng deal, yan. Highly recommend na manual yon, one-on-one mo yung gawin. Okay, last na lang po, boss. Ano po kayo suggested mong interest sa Adsara? Pagkain. Food. Mga taong mahilig kumain. Or sa mga dessert. Yan. Sa food kasi very common. Pero, don't worry guys. Kapag nilagay mo yung food, papakita niya sa mga tao mahilig interested sa pagkain or mahilig kumain. So, malawak yung audience na yun. Very broad yun. So, i-start ka sa broad. Tapos, saka mo na ngayon i-target yung mga ini-niche down mo na specific. Like, from food, Adsara, yung yung product mo. Let's say, try mo naman na i-target yung mga brand ng product mo. Kung meron mang big brand ng Adsara or palaman. Okay? So, ganun. Or mga restaurant, pwede mo rin i-try yan, i-target mo. Yun. Basta anything na related sa pagkain and food naman yung binebenta mo, yun, targetin mo lang ng targetin yan. Kung meron kang website, kahit wala namang hindi naman kailangan Basta meron kang website, I believe, basta may control ka dun sa website mo, malalagay mo yung pixel. Basta manual pixel or yung pixel ID. Depende sa features ng website builder na ginagamit mo. Gumagana po ba kung mag-paid ads ako ng sabay-sabay? Sample, 3 image and video. Paano ko ang plano kong paid ads? Yes, 100% gumagana yon and 100% recommended yun John Ernie. So, sa ads ko, isang campaign, isang ad set, 3 ads ang nakarun sabay-sabay. Okay? So, isang campaign, isang ad set, tapos 3 ads. Ayun. Nasa training ko yon. Paano mo ma-optimize yung ads mo. Okay? Papakita ko sa inyo. Ito bonus lesson. Kung hindi ka pa part ng ating community, papakita ko yung training, how it works, yung questions diyan, brother. Ganito ko siya ginagawa. Share screen. Here we go. Punta tayo ngayon sa Paid Ads Mastery, Facebook Ads Mastery. Tapos, puntahan natin yung training module about here. Ito, testing new product, new offer, and so on. Yan. Mahaba to. Hindi ko na ipi-play. Discuss ko na lang sa inyo paano nag-work.
So, tawag dito is 3 by 3 ad formula. It works especially sa mga bago sa paid ads, matagal na sa paid ads, and magra-run ulit ng paid ads. So, ganito ko lagi, especially kapag meron akong bagong offer. So, start ako sa campaign, define ko anong campaign, kung send message, engagement, sales, pwede rin naman. Kung conversion, conversion, sales. Tapos, itong mga ad set yan, tinetest ko, tatlo agad ang tinetest ko na iba't ibang angulo or angle. So, merong broad, merong flex, pinagsasama-sama ko. Ito, merong specific, merong magpinagsama-sama ko, and meron namang broad. Kasi coffee is broad. Like kanina, food. Pag nilagay mo yun sa ads manager, yung food na interest, siguro lalabas dun mga 80 million or 100 million interested sa pagkain. Halos naman lahat, di ba? So, ano yun yung audience. Sobrang broad nyon. So, ngayon, gagawin mo dito is ita-target mo na like Jollibee, specific, or brand ng pagkain, palaman. So, tapos dito, brand ng pagkain, Jollibee plus palaman. Diba? Depende sa tinatarget mo. So, ngayon, eto yung 1, 2, 3. 1, 2, 3 is pare-parehas lang yon. Consider as 1 video, 1 photo, 1 carousel. Or 1 photo, 1 photo, 1 photo, image. So, ganun lang. Tapos ito hindi to napapublish, hindi ko to pinapublish kaagad. Yung ad set 2, ad set 3. Once approved na to, saka ko ngayon i-duplicate ito para magawa ko itong dalawa. Kasi kailangan kong mag-grab, makuha itong post ID ng tatlong ito para yun din yung gagamitin ko dito sa dalawang ad set. Hindi lang to nalilimit sa tatlo. Tinawag lang siya na 3 by 3 ad formula or ano man para mas madali nating maintindihan. Pero marami pa yan. Ad set number 4, number 5, number 6, number 7, then 1, 2, 3, 1, 2, 3, same post ID lang yun. So hindi ko na ipi-play, mahaba yung explanation dito para share ko lang sa iyo ng mas mabilis. Okay? Hopefully na-gets mo to, brother. And ito yung approach kapag mag-run ka, magte-test, sabihin natin, when testing new product or offer. Okay? Hopefully nakatulong ito sa iyo, brother. Okay, balik tayo dun sa ating Q&A. Yan, nasagot na natin yan. Now ko lang nakita yung coach ha. Pag nag-run ako, na-charge agad ako sisi ko. Yeah, pwede yun. Earl, pwede yun. Tapos, lagyan mo ng limit. Spending limit yung ads mo para hindi ka ma-over limit. Minimum ads per day, per ad is $1. Nakadepende sa'yo. From $1 to 1,000 to 10,000 or 20,000 a day, nasa sa'yo na yan. Minimum is $1. That's 55 pesos or 57, depende sa palitan. Marie, thank you so much. You're welcome. Hi, coach. Nyo lang po ako dito sa community. Ano po ba yung ads fatigue? Kung narinig kaya. Piyi. Pangalan niya. Piya. Iya pala. Piya. Piya. Okay? So, ads fatigue is, yun yung parang, napapagod na yung ads. Yun lang naman yun. Diba? Minsan, magkakaroon tayo ng, ganun yun napapagod na yung ads mo. So, parang, mahal na, mataas na yung cost, wala nang pumapansin, and so on. So, you need to change your ad or publish new ads. Ayan. Ilang yon. Hindi lang yun sa ads, guys, pati yung targeting. Ayan, audience fatigue. Meron din tinatawag na audience fatigue or audience overlap. Sobrang dami ng audience overlap. And sa Facebook, guys, dati, nung nagraran ako ng Facebook, mga 2016, 2017, sobrang effective ng talagang highly targeted yung tinatap namin dun sa ads. Pero nung mga 2018, 19, ganyan, and so on, mas nag-work na ngayon yung mas malaki na audience dapat yung tatargetin mo. Hindi pwedeng 100,000 lang. Very targeted. So, mahal ang cost kung hindi ang nakakakita. Diba? So, ngayon, kailangan times 10 na or times 5 na ng regular audience na tinatarget mo before yung audience na tinatarget mo ngayon. So, kailangan medyo broad. Okay? And yung kagandahan naman kasi pag broad yung audience mo is mas maraming options si Facebook na pakitaan na tao. And mas marami siyang data na pwedeng aralin. 'Di ba? Kasi yung Facebook matalino, guys. Yan. Don't confuse pagdating sa Facebook.
So, mas matalino siya kaysa sa atin. Kasi siya yung gumawa ng Facebook, di ba? Di ba? Yung Facebook, di ba? Alam nila yung mga taong ginagawa mo pa lang yung ads mo, kahit hindi mo pa nga ginagawa yung ads mo, alam na nila yung mga taong papakitaan ng ads mo. Kaya nga iba, hindi na talaga naglalagay ng targeting. Pero syempre, hindi ko yun nire-recommend lagi na huwag ka nang maglagay ng targeting. Di ba? Ano pa ba yung purpose ng targeting kung hindi na nating gagamitin yon? Kaya nandyan yung targeting, di ba? Para syempre, is to test yung mga audience na to kung ito ba talaga yung taong or audience na para dito sa business ko. So, mas maganda yung approach na yun. Task pa rin, huwag kang maglagay ng targeting. Kung okay na sa'yo walang targeting, huwag na. Huwag ka na maglagay. Diba? So, kaya na kasi ni Facebook ipakita yung mga ads natin using yung demographics, behavior, and even the activity na ginagawa natin sa platform ng Facebook. So, marami na siyang data points. So, one data points is, let's say ako, mahilig ako sa camping. One data points na yon. And sabi dun sa Netflix, kung napanood nyo yon, merong 40 to 50,000 data points yung Facebook, diba, sa bawat user niya. Imagine niyo gaano karami yun para malaman niya talaga na ito talaga yung interest mo. So, enough yung algorithm, enough yung targeting capability ng Facebook para dun sa mga audience mo. So ngayon, let's say okay na yon, ngayon na yan, okay na yan, alam na ni Facebook na makakakita. Ngayon, bakit wala ka pa ring sales? Diba? So, problem na yon ng offer positioning mo, ng product positioning mo, or yung binebenta mo mismo. Or ikaw mismo kung paano mo kinuklose yung sale kapag nag-inquire na sa'yo yung mga tao. Okay? So, consider nyo rin yung mga iba't ibang bagay na hindi lang kasalanan ni Mark kapag mahal yung ads nyo. Kasalanan nyo talaga eh. Kasalanan natin yon. Okay? So, nandiyan yung Facebook ads, wala pa akong nakikitang sobrang daling gamitin, sobrang powerful at ganda ng targeting compare sa paid ads. I tried lahat. PPC, TikTok ads, YouTube ads, Google ads, and yung mga iba't ibang advertising platform. But Facebook ads still. Ayan, sa Philippines, mas maraming gumagamit ng paid ads na Facebook ads. Okay? So, napahaba. Yeah, hopefully nasagot ko yon. Maraming salamat. Coach, bakit walang lumalabas? Yung campaign na engagement tapos Facebook group yung options, hindi pa yun available sa lahat. Selected ads lang. But soon siguro i-release yan sa lahat. Kung wala, wait ka lang. Yan. So baka hindi pa or baka bago lang yung ads manager mo kaya hinihintay lang ni Facebook na mag-spend ka dun sa ads manager mo. Or baka dun sa nakita siguro ni Facebook na hindi ka naman nagbi-build ng community, ganyan. Siguro yun yung tinitingnan niya. Pero very selected lang talaga. Pero i-release niya yan para sa lahat soon. Thank you, Coach. Ramdam namin ang sincerity ng pagtuturo mo. Appreciated. Thank you so much. Nag-boost post ako, Coach. Jay, parang hindi na nira ni Facebook ads yung 500 lang po. Try ko GCash payment. Ano po ang dapat yung gawin? Dapat lakihan ang payment ko. Hindi mo kailangang maglagay ng malaking fund as long as meron kang prepaid funds. Uncheck mo lang kapag hindi yan na-run, baka rejected yung ads mo. Or baka naman na approve nga tapos walang nakakakita, baka sobrang yung targeting, baka talagang sobrang precise ng targeting na nilagay mo, baka less than 1,000 na lang yung audience. So hindi siya magi-spend kapag mali ang targeting na nilagay mo. So i-double check nyo every time na magra-run kayo ng ads, guys. Lagi nyo i-check. Ayan, let's say magra-run tayo ng ads. Ano bang campaign? Objective na lang is engagement. Tapos manual. Ayan. Sorry. Ganito. Lagi nyong i-check. Okay, engagement. Ayan. Tapos ito. Estimated audience size. Kasi kapag less than 1,000 to, kahit meron kayong 1,000 pesos per day, hindi yun ma-spend kasi walang enough audience na ipapakitaan. Baka namali kayo ng type or baka naman dito sa targeting, ganitong ginawa nyo. Yung iba kasi ganitong ginagawa eh. Pakita ko. Merong dalawang options dito. Okay, malito. Audience suggestions, switch original audience. At ito na yung ginagamit ko. Ayan. So, baka ganito yung ginawa nyo.
Ayan, papakita ko. Let's say, ang target mo is, ayan, flowers. So, meron kang flower shop. Interest. Okay? So, meron 25 million na interested sa flowers. So, ang ginawa mo, nag-click ka dito ng define further. Ayan. Tapos nilagay mo dito, nag-browse ka, and ang ginamit mo is anniversary. Ayan. Anniversary. Meron din birthday dito. Ayan. So, eto, sobrang precise na to. Nakita mo to? 47 to 135 people per day. Zoom natin ng konti. Ito guys, nakita nyo? 47 to 135 people. Then, ang budget dito na nakaset, I will be 800. By default, 800. Imagine, hindi to i-spend ni Facebook kasi sobrang liit lang ng audience. Di ba? So, ngayon, tanggalin ko yung define further. So, instead na click ko to, ang gagawin ko, behavior, anniversary, then click here. 25 million, 22 to 25 million estimated audience size, and 12,000 to 33,000 people, same budget, 800, wala akong binago, and approximately meron kang 8 to 22 inquiries per day dun sa 800 mo. So, estimate natin kung 800 divided by 22, meron kang 36 pesos yung cost per message, CPM. Pero kinumpute ko lang dito sa 22. Guys, pwede pa itong maging 30, maging 40, maging 50. Depende dun sa ads mo kung gaano siya ka-engaging or kataas yung engagement rating niya, CTR, and so on. So may mga ano siya, mga tawag doon, ranking, okay? Or engagement. Okay? So yun, pero so far okay na rin yun, 30 pesos CPM, okay pa rin naman yun sa iba. Kasi kung mahal naman yung flower shop mo na yung mga product mo na binebenta, yan. Tapos dito pwede mong i-tap lang, example, women only. Ayan, ganito yung ginagawa ko. Ino-observe ko lagi to. Example, women only, same budget, 800, 15 to 44. So test naman natin yung men only. 20 to 58. So ngayon, anong best targeting? Men. Kasi mas marami yung makakakita. So, sino ba yung bibili ng bulaklak kapag may anniversary? Babae, lalaki? So, lalaki. Di ba? So, ganon yung ano, i-consider nyo sino ba yung kausap nyo. So, gender, demographics, ayan, iano nyo talaga. Yung ano niya, yung sino siya, age niya, gender, and so on. Location, importante din kasi right now, naka-Philippine tayo dito. Ayan, Philippine by default. Okay, nakuha nyo yung pag-aaral ng audience, 'di ba? Inaaral niyo yung bago niyo i-publish yung ads niyo, naaaral niyo na yung mga audience niyo. Lagi niyo titingnan dito. Kapag wala dito na medyo minsan nag-error to kapag talagang mali ang targeting niyo. Let's say ganito. Pag ginawa natin ng 65 to 65 plus. Ayan, minsan nag-error na yan kapag mali ang targeting niyo. Naglagay pa kayo diyan ng kung ano-ano and so on. So, 'yun. Kapag mali. So, kailangan tama. Let's say, ayan, 30 to 60. Yan lang yung audience natin. Yan. Tapos sa age, nagbabago-bago din ako. Pinaaral ko, let's say. Tapos, ang range niya, 20, at least 20. Example, ito, 30 to 60. 20 to 20 years to 30 years old. Pero mas maganda, i-test nyo yung 30 or 25 to siguro 30 kasi ano na to, no? More anniversary na. Siguro mga age na 30, ganyan. 30 to 50. Ayan. Tapos magta-try ako ng another ads, 40 to 60. So magbabago rin yung audience size niya. So ito, sobrang precise nito, guys. Sobrang gusto ko ito yung gusto ko, 2 million up. Ito yung audience na gusto ko kapag nag-run ako ng ads. So 1 million up, okay pa rin naman sa akin, pero 2 million and up is good to na marami kang mata-target. And don't worry, ito yung 2 million to 3 million na to, hindi mo yan ma-reach kung maliit lang ang budget mo, 500 a day. Ma-reach mo yan, baka abutin ng taon. You need to spend at least dito siguro mga 1 million or 800,000, depende. Para ma-reach mo yung 3 million audience size na to. Ganon. So maraming available data na naka-ready.
Yeah. Alright? So, yun. Hopefully, nakatulong din to sa'yo. Sino tong nagtanong kanina? Ayan. Hi, Coach. We're in chips business. Starting pa lang, how much po ang ideal budget daily? Ayan. Kung magkano yung target sales nyo and magkano ba yung i-decide kayo magkano per month ang budget nyo. And once na decided kayo magkano yung advertising budget, investment nyo sa business nyo, i-divide nyo yon 30 days ng 30. Let's say, okay, advertising budget natin, nakaalat na to sa business natin, 30,000. Hindi agad 30,000 sa unang araw. Divided by 30, that's 1,000 pesos per day ang nakaalat. Ideal yon kung yun yung sinet nyo. Kung 30,000 yung nakaalat na budget. And dapat sa 1,000 per day, meron kayong certain goal na gross na benta. Okay? Magkano ba yung babalik dun sa 1,000? Pero sa unang linggo, sa unang mga araw, talagang testing yan. Willing ka dapat na parang willing ka i-risk yung unang linggo hanggang 2 linggo dun sa business mo, may benta man or wala. Kasi nagte-test ka sa unang lalo na sa mga bago talaga. Kahit matatagal na guys, hindi lahat exempted sa testing ng paid ads. Kung nag-run sila ng paid ads, okay, sure ball na to. Eto, may benta na to, sure na yun. Hindi. Kahit yung mga pro nakakilala ko matatagal na, nagte-test pa rin sila. Active na, ako nagte-test pa rin. Hindi guarantee lagi na may result ka sa paid ads. Okay? It's all about testing, and then pag nakuha mo na yung proper testing mo, dun, kaya meron tinatawag na scaling. Kasi pag nakita nila, okay, it's time to scale na natin yan, then yun na yung nila, next. Pag nag-scale sila, dun sila makakabawi. Then syempre, another testing na naman, lalo na pag mga bagong product, test ulit. Okay, it's time to scale. Bababa yung ads, ihina, test ulit. Di ba? Ganun naman. Ganun siya nag-work. Yeah, thank you, Coach. Thank you din, Grisel. Thank you, Sheila. Coach, bakit po pag ginawa yung FB ads ko? Coach, may course po ba kayo about wala, brother? ManyChat, Messenger Marketing. Ayan. Next week yung training natin. Anong pinagkaiba? Sa paid training ko, nandun lahat. Meron akong 20 courses, premium courses sa loob ng community. So, hindi ko matuturo yung lahat sa free. Okay? So, yun yung kaibahan. So, sa paid course, nandun lahat. Very organized, step by step. Sa mga pre-coaching ko like this na tinuturo. So, yun, syempre, weekly lang ginagawa to. Weekly lang din ako nagpa-publish ng content. And yun ang kaibahan nun. But pag nag-enroll ka dun sa program, nandun na lahat. Okay? Anytime pwede mo nang i-access. And then, mas okay na. Diba? Coach, okay lang po ba yung ads ng FB page? Grabe, dami pala nating nanonood, no? Ayan, nag-enjoy ako sa training natin. So, meron tayong, ilan tayo dito, guys? Thank you so much. So, right now, meron tayong 70 kanina. Ayan, more than. So, ayan, nakikita ko yung nyo. Ayan, so dito ko na-monitor yung ating live. So, yun. Thank you so much sa suporta nyo, guys. And hopefully, yung mga ganitong bagay na ginagawa natin is nakakatulong sa inyo. Kung hindi lang sa inyo, hopefully, ma-share nyo rin ito sa mga kaibigan nyo or anyone na naghahanap ng community na gustong matuto pagdating sa paid advertising, sales, marketing. And hindi naman lahat is tinuturo ko. Okay? I'm focusing only on sales and marketing pagdating sa online. Okay? May mga ibang training na kailangan kayo, ibang coach or community na kailangan nyo sa negosyo nyo. Hindi lahat nandito sa community ko. Okay? Okay, nag-aaral pa lang po na FB Ads. Tanong ko lang po yung mga nakikita ko sa FB Ads, yung mga may link, Shopee, walang call to action, affiliate marketing po ba yun? Kapag sponsored at sa comment may nakikita kang parang mga affiliate link, baka affiliate marketer yon, Mida. But yung mga ibang affiliate marketer, directly nilalagay nila yung link dun sa ads. Or dun sa comment section, kino-comment nila dun kapag may nag-inquire. Okay, anong maganda sa ads? Digital business. Ayan. Lahat naman maganda basta as long as maganda yung product and services mo. Best yung paid ads. I'm starting to watch your YouTube video. Yan, nasa recruitment agency sila. Yan, any comments sa
Dropshipping, yan. Ayoko magbigay ng comment. Dropshipping is good. Yan. Best business model. Pero kung magko-comment ako sa specific company, ayoko. Walang ganun. So, lahat tulungan tayo. Sir, ano pong magandang campaign kapag services ang ino-offer mo? For example, architectural or interior design. Ito maganda, guys. Sa Facebook ads, guys, kailangan pa rin ng quality ad. Okay? I-reward ka. Hindi pwedeng, bara-bara ads lang na wala kang parang hindi ka nag-invest ng time, effort pagdating sa creative. And lalo na, sabi niya dito, nasa architectural and interior design sila. So, dapat dun sa ads mo, dun pa lang, alam mo na ganito kayo magtrabaho. 'Di ba? Yung quality ad, nandun na. 'Di ba? So, yun. So, ngayon, anong magandang campaign kapag ganyan yung business nyo? Interior design, architectural. So, masasuggest ko, kung wala pa naman kayong website, papunta dun sa website nyo, is focusing on engagement, papunta dun sa send message, sa page inbox. Engagement. Okay? So, pag engagement kasi, ang daming tinatamaan. Mga taong mahilig mag-likes, mag-comment, mag-share, mag-inquire. Diba? Pwede rin namang send message lang or sales. Send message, then sales. Pero, ang goal kasi doon is yung mga taong mahilig mag-inquire at bumili. So, doon ka sa engagement. Diba? So, mas maraming engagement kang makukuha. Andrew Dison, highly suggest try engagement ads. Yon. Tapos, papunta doon sa send message. Page inbox. Tapos, gandahan mo dapat yung creative. Malupit dapat kasi malupit yung negosyo nyo eh. Interior design yan. Photography or photo booth business, ano po masuggest nyo? Targeting? Objective? Sige, Pern, klaro po ng katanungan natin bago akong mag-suggest. How about Facebook ad service, bro? Ano gamit mo to generate leads? Service-based. Nag-offer ka, Jeb, Mike, ng service base, parang media buying, parang ganun, media buyer, nag-offer ka ng services sa mga client, ganun ba? Yun. So, kung wala kang ako kasi meron akong website, meron akong funnel, meron akong sales process, especially sa mga training ko, hindi ko na kailangan pang makipag-usap one-on-one sa chat para lang ipakita na meron akong ganitong training program na kinakandak. Let's say meron akong one-on-one coaching. So, dun sa ads ko, ang ginagawa ko, so, pwede kong ipakita yung process. Here we go. So, pakita ko lang sa inyo. And sample. Okay. Hindi ko napakita yung metrics. Direct to the point na tayo. Yeah, here, ito yon. So, meron akong, ganito rin, kung service-based ka, pwede mong i-apply yung approach na to. Okay? Sales process to. Bigyan ko ng tip pagdating sa sales process. Kung nasa mga service-based business, I believe applicable to. Yan. So, run ka ng ads. Kung services man yan, na ino-offer mo, or paid training or program, or coaching. And ito naman, yung isang campaign na to is coaching. Actual to. So, objective, sales, conversion. Target, Philippine only. Okay, ito 3.9 to 4.6 million. 25 to 40. May pixel. Budget 500 a day. Okay naman yan. Yan, tapos ito lang, Philippine, Metro Manila, Bacoor, Cavite, tapos yung gusto ko lang malapit. Pero pwede kong i-target kasi kahit OFW, kasi available itong coaching ko kahit virtual. Meron akong virtual option doon. So, siguro next ad ko, target ko naman Philippine and then outside Philippines. Then, ayan. So, ito, page admin, financial advisor, and so on. Yan. So, yun yung approach. Tapos dito sa ads, ito na yan. Ayan o. And, yung ROAS nito siguro mga 10. 10 ROAS. Yan, more than 10. So, maliit pa lang yung ads ko dito, pero based dun sa mga nagpa-coach na talaga sa akin na galing dito, ano na yon, nasa 10 ROAS na, more than.
Ayun, so yun yung kagandahan kapag tapos naka-funnel siya. So paano nagwo-work 'yun? Pakita ko sa inyo. Here we go. Ganun lang, pwede niyo i-preview yung ads niyo, guys. Share a link. So, meron kayong client, share a link, send nyo sa client to, then yun yung makikita ni client. Kung kayo lang naman, post. Then makikita nyo dito, yun yung itsura niya. Ayan. So, ito yan. Click here, apply. Ayan, usually ganito yan kapag preview, pero disregard to. Sa actual ads, okay siya. Ayan, naka-funnel siya, guys. Nakikita nyo? Ayan. Okay, in-explain ko dito how to apply sa aking one-on-one, face-to-face coaching. Book a call. And after nilang makapag-book ng call, makikita nyo dito, wala nang available, sold out yung April, next month na yung availability. So, May, hindi ko pa na-activate. Sorry naman, so hindi ko na-activate. So, activate ko na lang to, nakaran pala yung ads ko. Para sa May, meron na rin tayong mga booking. So, yan. Ganun siya, tapos magbubook lang sila ng appointment, and then directly magbabayad na rin sila, and then yun, pupunta sila dun sa office, then mag-start kami ng one-on-one coaching. Ganun ka-powerful, guys, kapag meron kayong proper sales process. Imagine niyo, guys, hindi ko sila kinausap, nag-usap na lang kami din doon na sa office. Kasi yun na yung offer ko yung face-to-face coaching. Most of the time, ganun. Pero yung iba nagchat-chat, coach, ano ba yan? May konting katanungan lang ako. Interested ako sa one-on-one coaching. Pero most of the time, ganun, directly, nagbabayad sila dun sa sales process na pinakita ko sa inyo from ads, papunta dun sa calendar, meron din dong options to pay, then natatrack ko kung magkano yung cost per conversion, magkano yung revenue, and so on. Ayun yung power ng sales process. Yeah. Okay? So, yun. I believe baka katulong yon. Anong ginagamit mong funnel coach? I'm using my own software, Negosyo Toolkit. Yan, search mo lang sa Google, Negosyo Toolkit. Lalabas na po yon. Ayan, how much? Naging kuha na, no? Nandun, check nyo na lang, jgregory.com. Nandun yung aking mga coaching. Ayan. Yung pinakita ko sa inyo, nasa website ko rin yun. Ayan. Anyway, natabunan na yung iba. Ayun. Okay? Maganda po ba, coach, promotional video? Yan, pataas yun ng engagement. Yeah. Yes, oo. Doon sa courses ko nandun na lahat. How much training fee? 499. 1 year access. Okay, remind ko lang kapag hindi pa kayo nakapag-enroll, 1 year access yung 499. So, if you want to get yung lifetime, so 999. Okay, may FB Ads training ka, coach? Yes, ito. FB Ads training to, free. Yan, how much yung Negosyo Toolkit software mo, Coach J? Magkano ba yon? Hindi na maalala, no? Negosyo Toolkit. Yan, pakita ko na rin sa inyo. Ang Negosyo Toolkit, ito yung software na ginagamit ko sa lahat ng system na meron ako. Funnel, website, checkout, e-commerce, service-based, calendar, and so on. So, ayan, nandito lahat yan. And then, yung mga big brands and clients na gumagamit ng ating Negosyo Toolkit. So, how much ang price ng Negosyo Toolkit is a subscription. Kasi software siya. So, need mo ng resources para patakbuhin yung software. So, right now, ito pa rin yan. Hindi pa naman nag-i-increase. 49.70. Ayan, but possible next week, mag-announce ako ng increase. Pero makikita nyo may magpa-pop up dito ng parang announcement na magi-increase ito by next month, mga first week of May. Ayan, magi-increase na to. So, update ko na lang kayo. Okay? Ayan, pero right now, ito pa yung regular offer natin. 1 year subscription siya. So, if you're interested, i-click mo lang to, register. And once nakapag-register ka na dyan, mapunta ka dito, mag-create ka ng account, then mapupunta ka dito sa link na to once na nakapag-register ka. Nakita nyo, guys, sales process pa rin, di ba? Lahat ng pwede nyong maisip na tingin yung applicable yung sales process, subukan nyo. Di ba? Instead na kausapin mo yung klient, bili ka na ng ganitong product ko, ng offer ko, ano, gusto mo ba, ganito.
So, di ba, hindi mo kailangang mamilit kasi kung talagang interested yung tao dun sa binebenta mo, yung offer mo, yung product mo, services mo, kukuhanin yan nang hindi mo sila pinipilit. So, kailangan mo lang matutunan talaga yung proper way ng marketing. Okay? So, bakit ba? Bakit ba sila bibili sa'yo? 'Di ba? Sino ka ba? 'Di ba? Yung mga ganung bagay. Ano bang mapapala nila sa'yo kapag kinuha nila yung product or services mo? Yeah, so yun, isa yun sa mga need nyo i-consider. Kaya hindi lahat is, wag kayong magre-rely sa paid ads lang talaga. Yung success nyo is hindi nakadepende sa paid ads lang. Alright? So here, okay, so last question na. Napahaba tayo. So, sorry sa mga hindi ko nabasa. Ayan, so meron, wag kayong maglalagay ng number dito ha. How much yung one-on-one coaching? May nag-type kasi ng number. Ayan, wag po kayong maglalagay ng number sa chat. Yan. Okay. Kung magpapagawa kaya, I have a team na gumagawa ng ganyan. Hindi ako gumagawa, pero I have a team na gumagawa ng sales process. May team ako. If you're interested dyan, I can help. Edwin Flores sub-account, pwedeng share account. Pwede mo siyang i-share yung account mo. Pwede mo silang, multiple admin, kumbaga. Pero yung sub-account na tinatawag na separate account kayo, hindi ganun. Kumbaga share account, hindi siya sub-account. Pwede siya, Edwin. Pataasin ng engagement. Ayun, para pataasin ng engagement, you need to test and improve your creative. And syempre, hindi lang sa creative, test the ad targeting. Realin. Ganun lang mapapatas ng engagement. Tapos, ang campaign mo, engagement. Kung engagement talaga ang goal mo. Yeah. Okay. Dyan, iyon. Meron akong one-on-one coaching if you're interested doon. One-on-one, face-to-face yun. I suggest iyon yung kuhanin mo. If you're interested talaga sa coaching ko. Nandun naman sa website ko. Okay guys, so I hope nasagot ko yung mga katanungan nyo. Sa mga hindi ko nasagot kanina, may chance pa naman kayo by next week kasi may live pa naman tayo. Every week naman natin itong ginagawa sa community natin. And sa mga nag-engage, sa mga nag-participate, so daming engagement guys. Ilang 150 plus comments. Grabe. So ibig sabihin, 'di ba? Ang daming challenge pagdating sa negosyo. So, hopefully, maisip nyo rin talaga, 'di ba? Na tumulong din sa mga kababayan natin like yung ginagawa ko. And I believe marami tayo dito mga kagaya ko na mga nagtuturo din, ng mga coaches, may service din. Tapos, siguro dun sa additional tip to sa mga nag-offer ng service base is hindi kasi pwedeng directly ibenta mo yung service mo nang hindi mo pa nade-demonstrate kung paano mo masosolve yung problem ng client mo. So, kailangan mong maiposition yung sarili mo na you are capable para masolve mo yung current challenge ng target audience mo. E, paano mo yung magagawa kung wala kang pinapublish na content, 'di ba? Sa ads mo, i-run mo yung ads mo. Target audience mo, mga nasa real estate. Shoot ka ng video, 'di ba? Shoot ka ng video, tapos discuss mo dun sa video mo yung sales process or strategy, paano mag-work yung paano sila makakakuha ng leads sa real estate nila. Paano sila makakapag-close ng sale using paid ads and papunta dun sa sales process nila. So kapag ginawa mo yon, so makikita ni client mukhang okay ito ah. So dun siya magpapakonsult sa'yo para kuhanin yung services mo. Kasi may pera sila. 'Di ba? Ang gusto nila talaga i-outsource na lang yung mga bagay-bagay na hindi nila kayang gawin. Yung iba naman, gusto nilang matutunan. Kaya magpapakonsult sila sa'yo. So, meron kang dalawang option. Like ako, I have two options. One is educate kita, i-coach kita, ito yung gagawin mo, do it yourself. Pangalawa is done with you. Okay? So, pwede kitang tulungan habang ginagawa mo yung yung sales process, yung ads mo.
Yan. Pwede rin naman yung yung i-outsource na kumbaga sa team ko na yung gagawa nun, yung pag-ads. Pero most of the time hindi ako ma-accept talaga ng mga direct clients na ako yung magra-run ng ads. So mas gusto ko na matutunan mo yung pag-run ng ads, 'di ba? Ma-experience mo. Kasi yun yung pinakamadali sa lahat. Okay, sa online marketing is yung pag-run ng ads. Ang pinakamahirap sa lahat is pag-create ng creative, pag-create ng sales process, at pag-close ng sale. 'Di ba? Kung ako, kung na-discover ko lang 2015, baka nag-focus na lang talaga ako pagdating sa media buying kasi yun yung pinakamadali. 'Di ba? So, yun. Maraming salamat sa umattend sa training na to ngayong gabi. Ayan. And if you want to join dun sa ating community, go to negotionetwork.com/499 para ma-access mo yung mga paid training natin. Or you can go to jgregorio.com if you're interested dun sa ating mga training. Nasa jgregorio.com po naman yun. Para at least, di ba, makita nyo rin kung sino ba ako, baka first time lang tayo mag-meet. Nasa website ko po lahat ng program na meron tayo. Go to jgregorio.com. Ito po yung website ko. Ayan. And nandito lahat. Mentorship. Nandito rin yung mga tool na pinakita ko sa inyo kanina. Software, community, mentorship, one-on-one coaching, and yung mga additional resources na tingin kong kakailanganin nyo kung magsisimula kayo. So, sobrang seamless lang, very basic lang yung aking website. I have a about page din na pwede nyong basahin yung story ko, baka makarelate kayo. So, yun lang guys. Thank you so much again, and kita-kits po tayo next week. Bye! And good night everyone.